Abala ang istasyon ng tren sa Imbalangoda ngayon. Kakarating lang sa plataporma ang Mataro Express bilang 50 na tinatawag ding reyna ng dagat at punong-puno ng pasahero. Ang tren na may 8 bagon ay may sakay na humigit kumulang 17,000 pasahero na bumibiyahe mula sa pinakamalaking lungsod ng Sri Lanka na Colombo papunta sa lungsod ng Galle sa timog na bahagi ng isla. Linggo ngayon, Disyembre 26, 2004, Boxing Day. Para sa karamihan ng pasahero, ngayon ay Poya Day, isang pistang budista na ipinagdiriwang tuwing kabilugan ng buwan. Marami ang sumasabay sa pagkakataong ito para magpunta sa magagandang resort sa timog ng bansa. Dahil sa siksikan sa tren, hindi na nabubuksan ang pinto. Nasa platform ang staff ng istasyon para tulungan ang pasahero sa pagsakay sa tren. Hindi kilala ang Sri Lanka Railways sa tamang oras, pero ginagawa ng mga tauhan ang lahat para agad mapalis ang tren. Dahil abala sa trabaho, walang nakakarinig sa teleponong patuloy na tumutunog sa opisina ng istasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakasakay na lahat ng pasahero at nagpatuloy ang biyahe. Napilitang huminto ang tren 7 milya sa timog ng Imbalangoda. Napapalibutan ito ng tubig. Ang tawag kanina mula sa pangunahing tanggapan ng dispatch ng tren ay babala sa paparating na tsunami. Ang mapaminsalang alon ay sani ng megatrust na lindol sa ilalim ng dagat na may lakas na 7.3 sa hilagang kanluran ng Sumatra, Indonesia. Sa huli, tinamaan ng tsunami ang mga baybayin ng Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, Maldives at maging ang malayong bansang Aprikano na Somalia. Hindi agad natanggap ng driver ng reyna ng dagat ang babala, kaya naipit niyon ang tren sa riles ng Peralya. Ang riles ng tren dito ay 220 yarda lang mula sa baybayin. Ang unang alon ng tsunami ay bumaha na sa lugar kahit na hindi pa ito kasing lala ng darating pa. Hindi na makakatuloy o makakabalik ang tren sa biyahe. Nalilito ang mga pasahero at di nila alam ang panganib na darating. Sumunod na tumama ang pangalawang alon sa baybayin, winasak ang mga puno ng nyog at bumangga sa tren. Binaha ang masisikip na bagon kaya nagpanik ang mga pasahero habang mabilis na tumataas ang tubig hanggang leeg nila. Kaguluhan ang nangyayari sa loob. Ginagawa ng mga tao ang lahat para makalabas ng bagon. Marami sa kanila ang nagtatangkang umakyat sa bubong sa taas ng tubig. Nagmadaling akyatin ang tren ang mga taga-Peralya para makaligtas sa paparating na baha. Pagkatapos, biglang gumaba ang tubig habang umurong ang dagat. Nagdulot ito ng ginhawa pero para lang sa mga di pa nakaranas ng tsunami. Ang umurong na tubig ay palatandaan lamang ng paparating na alon na hinihigop muna ang tubig bago ito tumama. Pagkaraan ng 10 minuto, dumating ang ikatlo at pinakamalaking alon, isang pader ng tubig na papalapit at sumasakop sa halos buong abot tanaw. Ang mga tao sa loob at ibabaw ng bagon ay takot na nanonood habang nilalamon ng alon ang lahat ng madaanan. Wala talaga silang magagawa. Isa ito sa pinakamapaminsalang sakuna sa kasaysayan. Sa una, mga 2 oras matapos ang lindol, bahagyang binaha ang timog silangang baybayin ng Sri Lanka. Unang tumama ang tsunami sa baybayin na nakaharap sa sentro ng lindol. Maya-maya, umurong ang tubig at lumitaw ang ilalim ng dagat hanggang 1,000 yarda mula baybayin. Pagkatapos, lumiko ang alon sa Dondra Head, ang pinakatimog ng isla, at tumama sa timog kanlurang baybayin. Kahit malayo ito sa kabilang panig ng isla, matindi pa rin ang pinsalang dinanas dito. Tinangay ng tsunami ang lahat ng nasa harapan nito, pinatag ang mga puno, bahay at buong mga baryo. Tinamaan ng unang alon ang baryo ng Peralya na 200 yarda lang mula dagat bandang alas 9:30 ng umaga. Bumaha sa bayan at nagdulot ng alarma sa mga residente. Marami sa kanila ang nagmadaling tumakbo papunta sa tren, naghahanap ng kaligtasan sa ibabaw nito. May ilan na nagtago sa likod ng mga bagon, iniisip na sapat ang bigat ng tren para salagin ang lakas ng tsunami. Nang tumama ito, naguguluhan pa rin ang mga pasahero sa tren. Doon lang sila nagpanik nang dumating ang ikalawang alon. Pumasok ang tubig sa mga kompartimento at umabot hanggang leeg ng pasahero. Lalong hirap dahil siksikan at punong-puno ang tren sa loob. Nagtututulakan ang mga tao habang nagmamadaling lumabas. Sa 1,700 pasahero at 8 bagon, imposibleng makalabas lahat.
Ikatlong alon ang nakamatay. Sa pagsusuri matapos ang trahedya, naitala ang taas ng alon sa 29 na talampakan. 9 na talampakan sa itaas ng bubong ng tren. Sobrang lakas nito kaya natulak ang makina at bagon palabas ng riles at bumangga sa mga kalapit na bahay. Namatay agad sa lugar ang mga taga-baryong nagtago sa likod ng tren. Parang laruan, inanod ng alon ang tren. Pagbaba ng tubig, nahanap ng mga tagapagligtas ang makina, 100 yarda mula sa riles. Hindi natagal ang paghihirap ng mga nasa loob ng tren, nilamon lang sila ng mga alon. Nakakulong sa lumubog na tren, wala na silang tsansang mabuhay. Natapos ang lahat sa loob lang ng ilang minuto. Sa halip na isang baryo, dagat na ng mga bangkay, bagahe, puno at mga guho ng gusali ang naroon. 99% ng populasyon ng Peralia ang namatay at halos lahat ng pasahero ng rina ng dagat ay nasawi. Ilang pasahero at isang konduktor ng tren na nakatayo sa ibabaw ng tren nang tamaan ng ikatlong alon lang ang nakaligtas sa trahedya. Walang impormasyon ang awtoridad tungkol sa lokasyon ng tren noong tumama ang tsunami pati na sa sinapit nito. Maya-maya ng araw na yon, namataan ng isang helikopter ng hukbong sandatahan ang lumulutang na tren pero inabot ng isang buong araw bago nakarating ang mga pangkat ng emerhensya sa lugar ng insidente. Ang rehiyon ay nakaranas ng malaking sakuna. Ang tsunami noong Boxing Day ay nagdulot ng matinding pinsala, kumitil ng humigit kumulang 228,000 buhay, halos 170,000 nito ay sa Indonesia. Pangalawa, ang Sri Lanka doon, kung saan 36,000 tao ang nawalan ng buhay dahil sa pagbaha. Ang lokal na serbisyong pang-emergency ay nagligtas ng mga tao at nag-aalis ng mga bangkay sa buong lugar. Sa isang linggo, sinimulan ng militar at mga pangkat ng emerhensya ang organisadong paglilinis sa lugar. 900 bangkay lang ang nakuha nila mula sa lugar. Ang iba pa ay kinuha na ng mga pamilya para ilibing o inanod na sa dagat. Mula Peralia, dinala ang mga bangkay sa ospital sa Batapola kung saan inihanay sila sa patio ng ospital. Napakahirap tukuyin ang mga biktima at sa huli, mga 200 tao ang nanatiling hindi nakikilala o wala nang kumuha ng kanilang mga bangkay. Inilibing sila sa seremonyang Budista sa isang sama-samang libingan malapit sa lugar kung saan tinamaan ng tsunami ang tren. Natapos ang operasyon ng paglilinis noong 2005 kung saan nalinis ang buong lugar mula sa mga debris at naalis ang tren sa pinangyarihan. Ipinakita sa Community Tsunami Museum sa Peralia ang bahagi ng nasirang tren. Gayunpaman, ang makina ay tuluyang naibalik sa dati at muling ginamit sa linya ng tren ng Colombo Gol. Bilang pag-alala sa malungkot na pangyayari, ipininta ang disenyo ng alon sa gilid nito. Ang konduktor ng tren na si Wanagaratne Karunatilaki na nakaligtas sa tsunami ay bumalik sa kanyang trabaho sa linya kung saan noong Boxing Day ng 2004 muntik na siyang mamatay sa pinakamalaking sakuna ng tren sa kasaysayan ng mundo. Panurin ang susunod na episode kung interesante sa iyo ang video na ito. Like at mag-comment kung gusto mo suportahan ang channel.